Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa health. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa health, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin. Dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa tamang uri ng pagkain. Alam mo ba na may tamang uri ng pagkain na dapat tayong kinakain? Dahil ang nutrisyon na kailangan ng ating katawan ay nakadepende o nakabase sa pagkaing ating kinakain. Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya mapipili mo ang mga balanseng pagkain na siyang kailangan ng katawan upang lumaking masigla at malusog. Para sa alamin, ang module na ito ay naghanda ng mga gawaing makatutulong upang matutunan ng mga mag-aaral ang pagpili ng tamang uri at dami ng pagkaing nararapat kainin. Maipakita ang kakayahan sa pagpili ng tamang uri ng pagkain batay sa mga pamantayan. Para susubukin ang panuto ay gumuhit ng 5 masustansyang pagkain na iyong maiisip at kulayan ang mga ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa tuklasin, ang panuto ay isulat ang pangalan ng pagkain sa tamang hanay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang nasa hanay ay masustansya at hindi masustansya. Isusulat natin ang pangalan ng mga pagkain na siyang masustansya at hindi masustansya sa tamang kolum nito. Para sa pagyamanin, gawain 1, gayahin at iguhit sa iyong kwaderno ang larawan ng baunan at basurahan. Pagkatapos ay isulat sa loob ng baunan ang mga masustansyang pagkain. At isulat naman sa loob ng basurahan ang hindi masustansyang pagkain. Ang una mong gagawin ay gayahin ang larawan ng baunan at basurahan. Pagkatapos mo itong maiguhit sa iyong kwaderno, pipili ka sa mga masusustansyang pagkain o hindi masusustansyang pagkain na nasa loob ng box at ilalagay mo ito sa baunan kung ito ay masustansya at basurahan naman kung ito ay hindi masustansya. Ang mga pagkain na pagpipilian mo na nasa box ay ang mga sumusunod: saging, candy, ice cream, junk food, hotdog, kanin, tinapay, manok, bayabas, at soft drinks. Para sa gawain 2, isulat sa iyong kwaderno ang tama kung tama ang pahayag at isulat naman ang mali kung hindi. Kapag tama ang sinasabi, isulat ang salitang tama. Kung mali naman, isulat ang salitang mali. Number 1, si Nena ay humingi ng pera sa kanyang ina upang bumili ng chichirya sa tindahan. Number 2,
Sumama si Jose sa pamimili sapagkat nais niyang bumili ng mga prutas. Number 3, kinausap ni Anita ang kanyang bunsong kapatid tungkol sa pagkain ng sobrang candy na ito ay makasasama sa kanyang ngipin. Number 4, tinatapon ni Anton ang mga baon niyang gulay sa tanghalian sapagkat ito ay hindi niya gusto. At number 5, ibinabahagi ni Ami ang kanyang baong prutas sa kanyang mga kaklase tuwing recess. Para sa isa-isip, piliin sa kahon ang angkop na sagot, sapat lang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ang gagawin natin ay pupunan natin ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang pahayag na nasa ibaba. Ito ang mga pagpipiliang mga salita: dami, uri, sustansya, gabay. Ito ang pahayag: sa pagpili ng pagkain, pumili ng tamang blank at nagtataglay ng blank ng kinakailangan ng ating katawan. Para sa isagawa, gawin ito sa iyong kwaderno, ang mga sumusunod na mga gawain. Number 1, pumili ng isang gulay, prutas o hayop na iyong nais. Mag-iisip ka ng gulay, prutas o hayop na iyong gusto. Para yun sa number 1. Number 2, iguhit ito bilang superhero at pangalanan ito. Yung napili mong gulay, prutas o hayop, iguguhit mo ito bilang superhero. Pagkatapos ay pangangalanan mo ito. Number 3, kulayan ito ng maayos. Pagkatapos mong naiguhit, kulayan mo ito ng maayos nang walang lagpas. At number 4, ipaliwanag kung ano ang gagawin ng iyong superhero upang makatulong sa pagpapalaganap ng tamang pagkain. Ito ang halimbawa kung paano mo siya sasagutan. Yung pangalan ng superhero na gulay, prutas o hayop. Tapos sa loob ng box, dito mo iguguhit yung superhero na gulay, prutas o hayop na gusto mo. At sa may kanang bahagi naman ang paliwanag kung ano ang magagawa ng iyong superhero na gulay, prutas o hayop upang makatulong sa pagpapalaganap ng tamang pagkain. Para sa tayahin, isulat ang letra ng tamang sagot, gawin ito sa iyong kwaderno. Piliin ang tamang sagot sa bawat katanungan na siyang babasahin natin mula bilang 1 hanggang 5. Number 1, ano ang pangunahing uri ng pagkain na may malaking bahagi sa dieta ng isang batang tulad mo? A. Prutas at gulay. B. Mga butil. C. Isda at karne. Number 2, anong pagkain ang kailangan natin araw-araw? A. Kaunting gulay at prutas. B. Kaunting butil. C. Lahat ng uri maliban sa masyadong matamis, maalat at mamantikang pagkain. Number 3, ano ang iyong dapat piliin? A. Sariwang pagkain. B. Junk food. C. Processed food. Number 4, ano ang mas mainam mong inumin? A. Soft drinks. B. Sa malamig. C. Tubig. Number 5, alin ang tamang preparasyon sa pagkain? A. Maghugas lamang ng kamay bago kumain. B. Maghugas lamang ng kamay pagkatapos kumain. C. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. At para naman sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, kopyahin at sagutan ito sa iyong kwaderno.
Ang gagawin natin ay kokopyahin natin itong buong pahayag na ito at ito ay ating sasagutan. Pagkatapos, palalagdaan natin sa ating magulang at syempre, lalakipan din natin ng iyong lagda. Ito ang iyong kokopyahin. Aking pangako. Ako si, isusulat mo ang iyong pangalan sapat lang. Ako si blank, mag-aaral sa ikalawang baitang, ay nangangako na mula ngayon ay kakain na ng mga masustansyang pagkain, iinom na palagi ng tubig, iiwas na sa mga masyadong matamis, maalat at mamantikang pagkain, at pananatilihing malinis at malusog ang aking pangangatawan. Ang lahat ng ito'y aking ipinapangako sa aking sarili at sa aking magulang na sina, isusulat mo ang pangalan ng iyong mama at papa. Pagkatapos sa ibaba ay may lagda ng mag-aaral, yung iyong pirma, at lagda ng magulang o pirma ng iyong magulang. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang susi sa pagiging malakas, malusog, at matalas na isip ay nasa pagkaing ating kinakain. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!